Siguro as a Jesuit din, parang kailangan babad ka din doon sa realidad ng mga tao. So whether that's music, pop culture, issues in the country, parang hindi ka pwedeng maging hiwalay, no? Kailangan alam mo kung ano yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao, ano yung nagpapasaya sa kanila, ano yung nagpapahirap sa kanila, no? Para masabi mong kilala mo talaga at maging maayos ka din na parang companion, guide, friend. Lahat ng mga marunong tumugtog ng gitara at ng piano, umalis sila, lumabas sila ng Novitiate. So wala silang choice. Walang choice, parang kailangan ako yung tutugtog kasi ako lang yung marunong. May nagsimula pa yan, sinabi ko sa novice master ko, Father, itong set lang ng kanta yung alam ko So paulit-ulit. Maiba man yung fiesta, may feast man, may solemnity man, ito lang muna yung alam ko. Matatagal lang yung Alleluia pag December. Oo, di ba? Doon nagsimula. So, pag nagsisimba ako noon, kahit na hindi pa ako ng first communion, bakanta na ako. Tapos, ano yung earliest recall mo na kinakanta mo nun? Ano ba yung mga kinakanta na? Oh, yun. Kasama yun. Kilalanin natin si Brother Dom Bulan of the Society of Jesus at pakinggan natin kung paano na ipagsasanib puwersang pagiging Jesuit at pagiging Bloom or fan ng Bini. Dito lamang sa episode ng Sensei. Kasama ako si Mr. Omar Chua. Ito ang Sensei na kung saan ang kwento ng puso gabay ng pananampalataya. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ay sandaling puno ng inspirasyon, pagdinilay, and maybe some fun? Ako si Romar Chuka at ito ang Sensei. Magandang araw mga kasensei! Nandito tayo ngayon sa Jesuit Communications kasama ang isang kaibigan natin na si Bro Dom Bulan. So mag-hello ka sa ating millions and millions of viewers. Hello, magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers sa Sensei. Nagagalak po akong maging part ng program na ito. Okay, so siguro Bro Dom, saan ka nang galing? De, joke. Yung, ano ang hugot mo? Who are you? O sige, wait. Baguhin natin yan. Kumain ka na ba? Okay. Kumain na. Ano ang favorite food mo? Ano ba? Ramen. Ramen. Sige. Bakit ramen? Kasi perfect sa panahon. Okay. Maulan ngayon. Tapos, mahilig lang talaga ako sa Japanese. Okay. Is there any Christian significance to wala? Or wala naman. Wala. Pero gusto lang namin patunayan na mga Jesuita ay tao rin. Diba? Pero in terms of ano ang roots mo? Saan ka nang gagaling? Where did you come from? So, ang parents ko, pareho silang from Capiz. Mm-hmm. So, my mother is from Panay and then my father is from Pontevedra. So, Ilonggo ba yun? Yes, Ilonggo. Oo. Tapos, ako, lumaki na ako dito sa Manila. Mm-hmm. Pero, nung bata ako, every summer, nakaka-uwi kami. So, doon ako mas naglalagay kapag bakasyon. So, kahit ngayong Jesuit na ako, kapag may chance na nakaka-uwi din ako. Pero you speak the language? Yes. I can okay. speak Ilonggo. Pwedeng sample? Maayong adlaw, maayong hapon sa parang inyong tanan. Bisaya? Oo, similar to Bisaya. Saan ka na grade school? Dito sa Ateneo, mula elementary hanggang college. So, yun mismo, parang wala yun sa plano kasi What do you mean na wala sa plano? yung hindi alam ng mga magulang kayong Ateneo dati. So, ang kilala lang nilang school, UP. Kasi syempre, galing sila sa probinsya. So, masikat ang UP doon. So, nung nasa kinder ako, yung teacher namin, yung principal pala nung school kung saan ako nag-kinder, siya yung nagkikayat sa parents ko na mag-try mag-exam sa Ateneo. Tapos yun, no? So mula prep ka rin? Mula prep, hanggang college. Tapos syempre, mahal ang Ateneo, di ba? Oo. Sobra. So doon mahal na siya. Ngayon siguro mas mahal pa, no? Pero yung principal ko rin na yun, si Teacher Nieva, siya din yung nag-volunteer na i-cover yung tuition ko noon nung nakapasa ako sa prep. So,
parang malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Siguro dahil sa kanya, parang nakapasok ako sa Ateneo. Kasi otherwise, hindi kaya ng family namin na magpadala lang sa Ateneo ng basta-basta. Context lang, you're a composer now. Or you compose music. Yeah, I mean, I wouldn't consider myself as a composer. I write songs, I make music, pero parang masyadong malaki yung term na composer. So, little composer. Pwede. Na parang little flower. Ever since, yung music ingrained na sa iyong formation. Malaki siyang bahagi ng vocation story ko. So, yun nga, dahil sa Bulacan ako nakatira noon, growing up, malayo siya sa Ateneo. So, hindi kami parang malayo yung biyahe. So, maaga kami umaalis ng Bulacan, mga alas 5, para makaabot kami sa klase. No? So, darating kami dito, sumasabay ako sa father ko, papasok siya ng opisina. Mga 6 in the morning. So, ang pasok 7:30. Ang misa sa grade school noon, 6:30. So, sabihin niya, syempre, maaga ka naman, wala ka namang ginagawa, magsimba ka na lang doon. So ako naman, di pa ako nag-first communion noon, mga grade 1, grade 2. Nagsisimba ako. Tapos, isa sa mga nagpapasimba sa akin, yung music na naririnig ko sa misa. So, kahit daily mass, may music? No? Oo, noon. No? So, yung mga teachers, music teachers noon sa grade school, sila yung nagsasalitan tumugtog. Tapos nagkataon, yung isa doon na music teacher ko, so napansin niya na araw-araw ako nagsisimba. Tapos sabi niya, at alam niyang kumakanta ako sa klase. Kaya sabi niya, gusto mo bang kumanta sa misa? So ako naman, sige, ganun. So doon nagsimula. So pag nagsisimba ako noon, kahit na hindi pa ako nag-first communion, kumakanta na ako. Tapos... Ano yung earliest recall mo ng kinakanta mo noon? Ano ba yung mga kinakanta na? All the angels. Yun. Kasama yun. Diba? Mag-Peace of the Holy Guardian Angels. Holy Guardian Angels na kanta. Tapos, yung mga classics, mga kanta nila, Father Honti, Father Manuling, Father Arnel, yan. So, halo-halo yung mga kasi late 90s yun eh. So, yun, doon nagsimula. Late 1900s. 1900s. Very late 1900s. So, nagkaroon ako ng chance na gawin yun. Tapos eventually, nung nakahanap kami ng malilipatan dito sa may mas malapit-lapit, nahinto yun. Nahinto? Hindi ka na nakakanta-kanta? Hindi na ako dumarating ng maaga sa school. Kasi di ba sabi nga nila, kapag mas malapit ka sa school, mas tatamarin ka. Mas madalas ko pang nalilate. So yun. Pero doon ko masasabi na nagsimula yung vocation ko. Tapos yung relationship din with vocation and music, doon nagsimula yun. Naging part ako ng choir ng college. Doon din nahasa yung kakayahan kong kumanta. Tsaka mas natuto ako tungkol sa music, choral music in particular. Tapos, pagkatapos noon sa novitiate, nung pumasok na ako sa pag-jesuit ako, 30-day retreat. May tinatawag na 30-day retreat yung mga Jesuits na pinagdadaanan sa simula ng kanilang formation. So sa 30-day retreat, 30 araw yun ng katahimikan, nanahimik, nagdadasal. Basically, yun yung gagawin mo. No? Pero hindi naman pwedeng magdadasal ka lang buong araw. No? Dahil nakakapagod din yun. Kailangan din maghanap ka ng ibang libangan nang hindi kinakausap yung mga kasamahan na nag-retreat. So doon ako nagsimulang sububok na mag-piano, mag-keyboard. No? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako confident sa skills ko na yun. Pero doon lang, nagsimula ako doon, gamit ko ano yung natutunan ko dati na nagka-choir ako. Tapos nagkataon nung second year, nung novitiate na, lahat ng mga marunong tumugtog ng gitara at saka ng piano, umalis sila, lumabas sila ng novitiate. So wala silang choice. Walang choice, parang kailangan ako yung tutugtog kasi ako lang yung marunong. Pag nagsimula pa yan, sinabi ko sa novice master ko, Father, itong set lang ng kanta yung alam ko So paulit-ulit. Maiba man yung piyesta, may feast man, may solemnity man, ito lang muna yung alam ko. Matatagal lang yung Alleluia pag December. Diba? So, yun lang. Sabi ko, yun lang yung alam ko. So, dito muna tayo. Tapos unti-unti na build up. Tapos yun din, doon din yung mga parang unang mga pagkakataon na nagsimula akong magsulat. Sinubukan magsulat. Pero nung nasa college ka, choir ka nun? Choir High school nun. din? High school, hindi ako nakapag-choir kasi
nung backtrack ng konti, nung elementary naman ako, part ako ng boys choir for 1 semester. Tapos nung December, pagkatapos ng maraming caroling, nawalan ako ng boses. Tapos sabi ng doktor, laryngitis daw na malala. Okay. Nasabi niya kung hindi daw ako titigil or ipapahinga yung boses ko, baka mawalan ako ng boses. So natakot ako. Hindi, parang since then, parang college na lang ako ulit talagang sumali sa choir. Pero hindi naman na tumama yung laryngitis. Hindi na. Sa awa ng Diyos, hindi na naman na siya naulit. Pero Nabitin ba kayo? Magbabalik ang usapan namin with Brother Dom Bulan of the Society of Jesus dito sa episode ng Sensei. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. Okay, ganito. Can you name all the members of Beanie? of course, Oh, sige, game. Game. si Aya, si Mi. Full name. Talaga? Kaya mo? Oo. Full name. Full name. Si Mariah Queen Arceta. Si Aya yan. Si Aya. Okay. Si Mika Jimenea Lim. Si Stacy. Paki-fact check na lang ha. Stacy Ann Sevilleja. Si Joanna Christine Robles. Si Gwyneth Apuli. Si Sheena. Ano middle name? The joke lang. Hindi ko na maalala. Si Sheena Katakutan. Si Colette, Marie Nicolette Vergara. Tsaka si Maloy, si Mary Loy Ives Ricardo. So ano yung pinakaunang release nila na song? Yung Coconut na? Nakuha na tayo. Pre-debut nila yun. Pre-debut. Ano na yung mga naging album nila? So, meron na silang Born to Win, Okay. Feel Good, Tala-Arawan, Beanieverse. Okay. Tapos yung last single nila na kagabi lang ni-release, First Love. Kagabi, meaning ano yung date kagabi? October When we released it. October 2. October 2. 9 p.m. kagabi ni-release. 9 p.m. kagabi ni-release. Ano yung mga nag-number 1 na mga kanta? Number 1. Pantropico, syempre. Okay. Salamin-salamin, hindi ako sure kung nag-number 1. Pero Ano nag-chart yung dance yun. move ng salamin-salamin? Ayan. Oo. Okay. So, ano yung mga nag-number 1 na mga kanta? This is a test, no? Kung Grabe, totoo. Yun nga, Pantropico. Hindi ko sure kung nag-number 1, pero nag-chart ang salamin-salamin. Nag-chart din ang Cherry on Top. Ano ba yung cherry on top? Cherry on top. Okay. Ayun. Tapos ano pa? Blink Twice din yata nang nirelease siya. Okay. Ano yung mga international na mga exposure na ng Beanie? So, yung first nila na parang big international exposure, nag-K-Con sila sa LA 2024. Okay. Tapos, magko-Coachella sila next year. Oo. 2026. Magko-Coachella sila. Sila yung first Filipino act in Coachella. Tapos ano pa? Nag-Dubai na rin sila before mga 2021, 2022. Tapos kakatapos lang ng world tour nila. So, nag-Dubai, London, US, Canada. Dubai, London. US, Paki-fact check na Canada. lang kung tama ang mga bansa na pinuntahan ng Beanie. Okay. Para mas kinakabahan ako. Ito. Let's say na nakikinig ang Beanie dito sa conversation natin ngayon. Ano ang gusto mong ipaabot mula sa komunidad ng mga Heswita sa Beanie? Hello. Na-starstruck. Hello po. Marami po kaming mga Beanie fans. Ilan? Mga Blues. Nabibilang ba? Parang Mga 65. Katulad ng OG fanbase ninyo, 65 Blues. Hello po, ako po si Bro Dom Bulan ng Kapisanan ni Jesus. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe Limang Siglo on all its social media platforms. Hindi na naman na siya naulit. Pero yon, siguro dahil traumatic siya for me. Parang hindi ako nakasali sa mga choir no high school. College na lang talaga ulit. Yun. gusto ko lang mag-backtrack a bit dun sa iyong vocation. Baka given, pero baka ako lang nag-assume. Pero bakit Jesuits yung pinili mo? Is it given na dahil buhat ka ng Ateneo, na-expose ka? Or parang pinag-isipan mo rin naman? You put it side by side, iba't ibang mga congregation, diocesan, etc. Ano yung naging process mo? Siguro malaking bahagi yun na una, parang practically my whole life. Sa mga Jesuits lang ako na-expose, no? Ng mga pare, mga brother, mga scholastic. Dahil nga malayo kami ng tinitirhan, no? May parokya naman kami. Pero magmula nung
nag-rent kami ng bahay dito, mas malapit sa Ateneo. Mas hindi madalas na may experience ako sa parokya. Kasi palipat-lipat kami. So, wala kaming constant na parish, ganun. So, yung mas constant na presence, religious presence sa buhay ko noon, mga Jesuits, no? Doon sila yung nakikita ko sa school, may iba akong mga Jesuita na naging teacher ko. Tapos, siguro nandun din yung, siguro looking back, no, yung sense ng pagpapasalamat, gratitude, kasi pagmula grade 6, grade 5, naging scholar na ako ng Ateneo. So, parang mataas yung tingin ko sa kanila. Sabi ko parang, may mga natutulungan tong mga taong ito, tong mga pari na to. Kaya may ganong affinity. Pero nung mga times na yon, nung grade school, high school, parang hindi pa talagang sumasagi sa isip ko na, paano kaya akong college na lang, no? Nung 4th year college. Doon nagka-inkling. Oo, kasi nung time namin, medyo uso pa yung mag-retreat ka bago ka mag-graduate. Yeah. So, ako, yun din. Kasi sabi ko parang, hindi na siguro ako babalik ng Ateneo pagkatapos nito. Kasi from prep hanggang college, Ateneo. Napagsawaan mo na. Oo, parang time to move on, kumbaga. So, sabi ko, parang magandang paraan para parang isara yung chapter na yun ng buhay ko. Sabi ko, mag-retreat kaya ako. Tapos doon lumabas yung tanong, no? Yung curiosity, yung tanong na yun. Tapos yun nga, parang irony of ironies, nandito pa rin ako sa Ateneo. Ilang years na ba, if I Hindi ko na ito. Hindi mo na binibilang. Pero my whole life. Oo. Pero yung before you discerned para pumasok sa mga Jesuita, nagtrabaho ka ba? May ginawa ka muna? Nag-boy band ka ba? Wala na. Pero nagtrabaho ako 1 year. So, nag-graduate ako ng 2013. Anong course mo ba? Applied Math. Never ko na-apply. So, yun. Nagtrabaho ako sa gobyerno ng 1 year. Hindi mo na-apply doon? Hindi. All around ako doon sa government. So, I was a staffer for a cabinet official. So, habang tong 1 year na yon, that was year 2013, Yolanda yon. So, medyo nayanig din ako ng experience na yon, no? So, tumutulong kami noon, nung time na yon. Tapos, parang nandun yung parang mas makulit na tanong ni Lord na, what if iba yung tatahakin kong landas? So, nakapagtrabaho naman 1 year. Tapos, nung nasa candidacy house ako, yung sa RVSU na tinatawag, nagturo din ako ng 1 year sa high school. Yun, doon ko na na-apply yung math kasi math yung tinuro. Okay. Na-apply din naman pala. So, balik 2 years of working. 1 year muna doon sa government and then 1 year habang nasa candidacy house ka. So, for the benefit of our viewers, ano ba yung candidacy house na yan? So, yung candidacy house na tinatawag, para siyang stage of discernment ng mas seryoso, no? So, may kasama kang iba na mga co-discerners, candidates yung tinatawag, no? Na nakatira kayo sa isang bahay, tapos meron kayong sinusunod na schedule, bawat araw, bawat linggo. Tapos doon, tinuturuan kayo paano magdasal, paano mag-discern, may mga formation, activities din, may mga tao na nag-accompany sa inyo, spiritual directors, para magabayan ka kung saan ka tinatawag ng Panginoon. No? So most of them, they enter because they consider themselves called to the society. No? But at the end of the year or maybe a semester, for some, na-realize nila na baka hindi ito or baka hindi ito para sa akin. Ganun. So, house of discernment. So, 1 year yan. 1 year. Pero during that time, SJ ka na ba? Hindi pa. No? So, yun yung parang medyo common misconception. No? Kapag nasa candidacy house ka na, Jesuit ka na. Seminarista, hindi pa? Hindi rin. No? Kasi yun yung pagkakaiba siguro ng religious tsaka ng diocesan. So, parang kung sa ibang mga congregations, postulancy, aspirancy, parang a similar kind of structure. And then, after nyan, how did you receive the news wait, tanggap? Ano ba ang proseso? Curious din ako, parang ano nagiging proseso? Pag kunwari, nandyan ka na sa candidacy house, automatic ba na game, yes, Jesuit ako, or is there someone who decides for you? Siya, since discernment nga siya, mutual, no? So, ikaw, kasama ng mga formators, sabay kayong nagdi-discern kung saan kaya, no? So, usually,
may formation ka kung pinagdadaanan, tapos at the end of the formation, you go through an application process. So, marami yun. May exams, may interviews, may mga pinapasubmit sa yung mga forms, etc. No? Tapos, doon, no? Doon magkakaroon ng idea yung provincial kung itong tao ba na to ay tinatawag sa kapisanan or hindi. No? So, yun. So, malalaman mo siguro towards the end of the academic year. No? That time, it was March this year. This time, I think it's around July or June. No? Malalaman ng mga candidates kung tanggap sila or hindi. So, yun nga. Parang either tuloy ka sa novitiate, yun, papasok ka, magiging novice ka ng kapisanan, or maghahanap ka ng ibang pwedeng married life, pwedeng single life, pwede din sa ibang congregation or diocesan, ganun. So, yun. Nung nandun ka na sa, I'd like to ask yung nung nasa novitiate. Pagdating sa music, so napilitan ka halos na na tumugtog, no, hanggang kailan yung sinabi mo na itong set lang to, yung isang set lang, or natuto ka naman eventually? Parang mga ilang buwan din kasi papatugtugin kita later ng isang buong set, di ba? Nakakahiya. Pero ano naman, parang mga ilang buwan din siguro, no? Kasi hindi lang naman pagtutugtog yung inaatupag namin dun sa novitiate, no? Yun, so eventually parang naka-build up din ng mga repertoire. Pero yun nga, pag tinatanong ako, tumutugtog ka ba, ganyan, umuo ako pero pang maliit na misa lang, yung mga community masses lang namin. Para mas confident ako na kumanta kaysa tumugtog. Kasi yun talaga all my life ginagawa ko na. Ito, mga bloopers ba? Meron ka mga na-experience na marami. Bloopers? Oo, marami. Buti na lang. Ano parang pinaka-stark na naalala mong... Ano ba yung minsan nauuna ako dun sa presider, ganun, or parang dahil parang nagpapanik ako, natutulala ako, so imbes na matutugtog, sasabihin na lang ng presider yung response, yung mga ganun. Yung amen, no? Yung sasabihin through him with him, tapos di mo alam, di mo kausap yung yung mga ganun. Pero thankfully naman, understanding naman yung community, yun nga. Tsaka wala din naman silang choice kasi ako lang. Kasi ikaw lang. So, parang napilitan ka pero still nakakasulat dahil napilitan. Siguro parang biyaya din. Biyaya din naman na dahil doon natuto, saka nakapagsulat. So magbabalik ang Sensei. Kasama ako si Mr. Romar Chuka with Brother Dom Bulan of the Society of Jesus. Pero meron talaga na parang bunga talaga siya ng panalangin. So, halimbawa yung Abaginoong Maria. Abaginoong Maria. Sinulat ko siya nung lumipat kami from novitiate dito sa Loyola House. Iba yung daloy ng buhay, mas mabagal. Tapos nung lumipat kami dito, aral, full-time, tapos parang ang daming ginagawa, ang daming apostolate, ganun. So, parang medyo na-overwhelm ako noon. Tapos, naalala ko lang, parang isa sa mga nilapitan ko noon, syempre si Mama Mary. Sa spirituality ng mga Jesuits, ano yung pinaka-tinetreasure mo? Especially yung in your formative years early on as a Jesuit. I would say yung talaga, yung discernment. Yun yung main core ng spirituality ni St. Ignatius of Loyola. Na, kasi hindi sa lahat ng panahon klaro kung ano yung dapat gawin or kung ano yung tama at mali. Minsan dalawang tama yung harap mo. No? Kaya kailangan or may tama yung harap mo. Pwede din minsan, no? Pero yun, parang minsan kailangan ng paraan ng pangingilatis kasama ng Diyos para matuklasan mo kung ano talaga yung dapat at kung ano yung tinatawag ka na gawin.